Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan guys, for today's video, kagigising lang po natin or kababangon. Alas 10 na po pasado. Dali-dali tayo. Kasi kagabi, nakatulog kagad dahil sa kapaguran. At saka pagising ko ngayon, medyo parang masakit yung katawan natin dahil sa naganap na biyahe natin kahapon. So ngayon naman guys, muna tayo. Nagmisa muna tayo. Kasi yan, ang itsura po dito sa likod natin. Yan guys. Super dami po yan. Tapos yung bahay talagang linisan. Iwan ko. So mag-umpisa na po tayong maglaba. Ay nako. Isagregate muna natin yung mga uniform. Grabe na to. Talagang inimbak lang. Samantala yung labahan ko doon sa bahay, nilalaban ko. Talagang napakarami. Oh my gosh. Saka medyo mahangin, tas kulimlim. Saktong-sakto lang to.
Dami. Namamahayan na ng gagamba. Namamahayan na ng gagamba yung labahan. Pakiramdam ko guys, yung damit namin sa loob, parang nandito na sa labas, puro labahan. Wala. Stuck talaga. Ini-stuck talaga, ini-stuck. Timing naman po yung paglaban natin, ayan. Mahangin po siya at saka medyo nagpapakita na po si Haring Araw kasi kahapon, nangapon, timing lang po yung pagdating ko, umulan po siya hanggang gabi. Buti na lang ngayon, hindi umulan, kaning umaga hindi na umulan. Nakapasok pa yung mga trabahante. Tas ako hindi muna bumangon kasi pinakiramdaman ko muna yung pakiramdam natin. Kasi napagod po tayo. Medyo masakit yung likod natin. Tapos iniisip ko talaga yung labahan ko ngayon. So ayun, pagkabangon natin ngayon, ito ang hinarap natin kaagad. Tas maaga pang nag-ipon si Papa Bits ng tubig kasi alam niyang mag-ooperation ako. Tapos yung loob namin talagang iwan ko na lang. Mahirap na lang ipakita kung ano po yung tsura ng loob namin. Talagang ako talaga yung magtrabaho. Kapag sabi tuloy tayo ng hindi maganda, saka iinis. Bihis lang ng bihis. May washing machine naman. Tapos inutusan ko si Chrislyn at Sia na yung nila. Higaan dito. Itayo kasi mula nang umalis siguro ako hindi na lilinisan yung
yung kwarto. Pinapagwalis ko. Pinabuksan ko yung bintana. At saka yan, maano yung yung kundol. Masisira yung wire ng solar kasi nakabitin. Nabitinan ng bunga. Tingnan nyo yung tupi ni Kreslin ng nila kumot. Kreslin. Dari mataas siya, uho. Pagpiloy, taklap, uho. Sige, nabibisi ka mo, cellphone, computer. Ito yung purpose nila na minamadali akong umuwi. Dahil yung bahay, parang haunted house. Tama lang yung mahangin guys, hindi lang ulanin. Kasi kailangan ko ngayon ng init. Yung init ng araw. Sa sangkatutak na labahan. Kung ilang araw ako dun sa Tacloban, ganito din yung pero pag alis ko dito sa bahay, wala akong labahan. Kasi sinadya ko talaga na sumakay ng Biyernes ng gabi kasi po para wala akong labahan. Hinintay ko po yung mga labahan. Pero ngayon pag uwi ko, ito po yung natin, surpresa. Hindi naman natin guys maiwasan hindi mag-ingay. Kasi parang sumusubra na. Paano kung wala na ako? Kung wala na ako guys. Saka pa sila Talagang nakaka-dismaya. Hindi miss yung hindi miss yung wala ko dito. Na apurahin tayo pagpauwi guys kasi yun nga, ito yung mangyayari, ito yung resulta. Yung papauwin tayo, hindi yan miss. Walang nagtratrabaho, walang nag-asikaso, walang naglilinis ng bahay. Ganun yun. For today's video guys, for today's video. Papabits nyo, walang imik. Doon sa likod. Mahirap ba yun guys? Araw-arawin na lang, may washing machine naman, mayroong tubig. May dryer. Pwede naman yun. Pero wala. Labahan overload. Yun ang masasabi natin guys. Labahan overload.
Wala naman akong premyo dito. Oh my gosh. Media pangad to? Media pangad to labahan? Mugudlat iyo. Alas 12 na guys. Kape muna tayo, kape. Para may panglaban sa paglaba. Nalilito na tayo, nalilito. Tsaka tinignan ko yung ref kung meron pang muron. Wala na guys. Naubusan na tayo. Sana mo yung gunting. Maingay yung popo. Medyo lutang pa tayo, lutang. Pero wala tayong magagawa guys kasi ayan. Tsambak talaga. Meron pa akong isa salang. Pang-apat na salang. Ang ano nito, wala tayong hanger na magagamit kasi maraming labahan, kulang sa hanger kasi na ano yung labahan natin. Na-imbak. Mas 12 na. Naulad to ira. Bahala ka mo, sura. Ano?
Nalaka mo dida. Tsaka nagdala po ako ng kalamay. Kasi yung kalamay nila dito is iba. Pag bumibili po tayo ng kalamay, brown sugar po yung binibigay sa atin. Kaya may sobra po kami ni Aping sa paghumba doon kay Tatay Iskoy ika-9 days. Sabi ko hingiin ko ito kasi ipapakita ko doon sa merkado na binibilhan ko na ito po yung kalamay. Iwan ko kung ano ang tawag nila dito sa kalamay. Sa kalamay sa Waray. Kaya dinala ko talaga yan para po magkaroon po ng sample. Kasi masarap po ito po yung panghalo sa paghumba. Ito po ang ginagamit kaysa sa brown sugar. Dito talaga hindi tayo nakakahanap. Natawa nga po yung sa Ocean Jet kasi chinicheck yung bag. Tapos siyempre nasa ibabaw lang po siya ng bag ko. Pagkabukas po ng zipper, talagang makikita po ito. Natawa po yung nag-check. Iwan ko kung anong iniisip nun. Sabihin na yung babae na to, yung dala niya kalamay. Ano man, narubing ka damot yung labahan. Ayudan samok. Kuwado nga ito na akong hidban. Atut sirong. Dito takong higdan. Wala. Kabang lang natin. Lang tayo. Hilamos. Tapos nagbihis kasi hindi na pa ako nakapagbihis kagabi. Talagang na flat tire tayo sa sa pagdating. Kasi pagka alis nila may timang at saka ni Mama Edna, humiga ako balik. Tapos yun, parang nakaidlip po tayo. Tapos, datsirong nga ni tindahan, nakasabit, datsirong, akong mahinigdaan, tungod. Yan. Naubos yung tubig dyan sa may trapal. Meron na tayong nabanlawan. Dryer po tayo para masabay-sabay na yan matuyo. Sabay-sabay na rin pong mailigpit. Sa loob hindi pa tayo nakapag-operasyon. Oy siya, lumabas ka man. Sige, sipiri didi. Sipiri. Oo, mabaras. Diri ka mo nakita din nga mga gunti-gunti nga siot. Mahulos. Didi tikang didi. Pirangad. Didi pagtikang. Puros lang ka mo mamadax. Mamadax uli. Buti pa doon sa Manlurip guys, nakakapagpahinga tayo. Tinatawag lang tayo oras ng kainan. Oras ng may papalutuin, yung lang. Dito, sinadya ko kanina na medyo late bumangon kasi alam ko naman po yung yung routine natin kung ano po yung sitwasyon. Kaya medyo nagpatagal-tagal tayo, nirelax muna natin yung katawan natin. Kasi kapon, yung bag ko, medyo mabigat. Yung backpack ko. Tapos meron po tayong dalang muron. At saka binagol. Nangangawit na po yung kamay ko sa kabibit-bit. Saka hanap kung saan po ako bibili ng ticket para sumakay ng Ocean Jet. Kasi ang tagal-tagal na kasi na panahon na kahapon lang po tayo nakabalik doon na sumakay. Siguro mga
6 years na siguro yata yun. Kasi dito po ako sa Cebu, nung may alaga po ako, yung sinasakyan namin talaga, Ocean Jet at saka Aeroble. Isang beses lang po ako nakasakay ng Aeroble. 2 oras po ako nakasakay ng Roble. Bahala ka mo ngayon practice. Alas 12 kuan na. Alas 12:14. Ate ko dit mauli rin papa. Kaya kahapon medyo na tayo na nawala tayo sa sa bilihan ng ticket kasi noon hindi doon nakapwesto. Parang natatandaan ko lang parang dito yun nga naglibot-libot pa ako. Kung hindi pa ako nakikita ng nagtitinda ng kalamay na nakabili naman tayo ng kalamay sa kanya. Yung binagol pala. Kaya natin po natuntun ang yung ticketing area. Na sinamahan pa talaga niya ako papuntang pasukan ng ng barko, papuntang waiting area. Yun nga pagka pasok ko naman sa waiting area, dire-diretso lang po ako. Marami pong tumatawag, daan ka muna sa kuan para sabi ko sa kanila, sorry po kasi first time ko pa lang ito. Ngayon, di ko po alam kung ano yung proseso. Sabi nila, sige, maupo ka lang muna dyan kasi parang nakikita namin daw na parang pagod ka. Sabi ko, pagod nga talaga ako kasi sana yung sasakyan ko is series galing Tacloban, Cebu. Sabi nila, ganun pala. Kaya nga nagpursige akong magdiretso dito sa Ormoc. Trinay ko na dito sa Ormoc sumakay. Na para lang po tayo makauwi ng araw na yun na hindi na tayo ma-stranded. Sabi naman ni May Timang, sana nagpunta ka ng Palumpon. Nisip ko naman Palumpon, pareho lang dun yun kung sasakyan ng bus series na barge. Pag high tide po, matagal po makadunggo sa pantalan. Mahihirapan. Kaya ayun, diretso tayo ng Ormoc. Na pagdating natin sa Ormoc, mga alas 6 na, parang tahimik pa. Sabi ko, saan ba dito yung pagsakay? Pero nakikita ko na yung Port Ormoc na pasukan ng sasakyan. Siguro, sabi ko naman, siguro ko hindi yan yung pasukan yung mga pasaheros. Siguro sa lang. At saka inisip ko, iba talaga yung pasukan ng pasaheros. Na yun nga, iba nga. Doon pa sa kabila na pareho po sa Palumpon na yung sasakyan na dadaanan, yung pasaheros is malayo pa. Nagpasalamat na lang po ako sa nagtitinda ng binagol. Sadyang iniskortan niya po ako pagbili ng ticket. Tapos sabi niya, ikaw lang mang pipili ka kung Supercut or Ocean Jet. Yung Supercut naman alas 9 yung alis. Pero madali rin yung Supercut kasi Supercut mas mabilis yan sa Ocean Jet. Na-try ko na yan po, yung sumakay din ng Supercut. Tapos yun nga, sabi ko dito na lang sa Ocean Jet dahil 8:30 yung alis. Sabi nag-ticket, sayang hindi mo daw naabutan yung alas 6 na biyahe. Sabi ko kasi hindi ko alam po kung ano po yung oras yung biyahe dito. Basta nagpunta lang po ako dito kasi galing po ako ng Tacloban at first time ko po dito. So makay ngayong araw kasi parang nakakalimutan ko na kung paanong prosesong pagsakay dito dahil medyo matagal-tagal na. Maganda naman yung pagsakay sa Cebu, uwi din ng Tacloban.
Kaso lang, talagang mapapamahal ka na kasi yung pamasahe sa Ocean Jet, mas mahal sa mas mahal sa makakasakay ka ng series at saka sasakay ka pa ng barko. Kasi yung bus galing Tacloban or galing dito, pamasahe is 435 ganon. Tapos yung barge 410. So bali yung 1,000 mo may sukli ka pa. May pamasahe ka pa papunta ng Maldives. Siguro yung 1,000 mo saktong-sakto lang pamasahe papunta doon at pabalik 1,000, 2,000. So, bali, kung may sobra, yun na po yung, kung snack ka, kakain ka. Ako wala, dire-diretso, walang kainan, walang inuman. Yung tubig ko na tumbler na binigay ni naglagay ng tumbler ko ng tubig si Piyang, hindi ko yan nabawasan na tubig. Yung candy lang po yung kinakain ko. Hindi, walang inuman kasi hindi naman ako nakakaramdam ng uhaw or gutom. Pag dating ko na dito sa bahay, yun, binirahan ko na po uminom ng malamig. Tapos tumikim pa ako ng isang pirasong muron. Tapos yun, nagpunta dito si Mama Edna at saka si May Timang humingi naman, saka nakapagbigay naman po tayo dito sa kabila, nagtimalima sa kanilang piraso na muron, tapos isang iraid at saka ginagol. Yun. Tapos yung dito sa bahay medyo marami-rami pa yun. Iwan ko, pinapak siguro kagabi na ngayon pag tingin ko sa ref wala na. Hindi man lang tayo tinirhan ng isang piraso man lang. Kaya ngayon yung kape natin walang paris. Yan. Maghabwa naman tayo ng sinalang natin dito para maisalang na natin yung last salang natin na puro nagbanlaw na lahat. May practice daw si Sia ngayong alauna. Hindi pa naman umuwi si Christian. Siguro hindi yun uuwi kasi pasado alas 12 na. Ay, kay pala, half day pala ngayon sila, Sabado. Half day pala ngayon sila, half day. Uuwi yun. Pag Sabado kasi, trabaho nila, Ronaldis, Christian is half day lang. Baka, maya-maya, dadating na yun. Yun, pinaliligawan ni Sansan, si Sia. Sabi ko, bahala kayo. Ito muna yung haharapin ko. Medyo masakit pa yung kamay ko. Yan, medyo masakit. Parang namamaga, iwan ko. Parang namamaga, sumakit. Siguro sa kahihiga ko kasi parang ginawa kong unan yung kamay ko kagabi. Nakatulog kasi ako. Diretso. Nakagising ako, mga alas 5. Bumangon, nagwiwilang, tapos balik agad ako. Bumalik ako sa pagiga. Ay, ano pa yung cellphone. Last salang, yan, mga uniforme sa mga trabahador, mga long pants pa. Koy, Ginoo. Yan, mga long pants. Long pants. Short pants. Papa Beach. Last salang, guys. Last salang. Goy, Ginoo. Busin natin yung natin, yung kape. Saktong-sakto lang yan. Matatapos tayong sabon. Kasi magda-dryer po tayo. Hindi naman pwedeng sabayin yung dryer tapos nagwa-washing pa.
At shout out pala sa nagbigay ng pamasahe sa akin papuntang Tacloban at pauwi. Shout out po, hindi ko na lang pangalanan. Kung nanonood ka man, alam mo kung sino ka. Shout out po, thank you, thank you. Hi Mama Menda Allen, kumusta na po kayo? Alam kong palagi kang nanonood ng ano ko, Mama Menda. Shout out po. At nandito na naman tayo sa bahay. Yan. Man, sige, shoot! Shoot that ball! Tingnan nyo, labanan, man! Saan mo hinagis? Panlawan na yan. Ang galing. At masaya naman po, nandoon ako sa Tacloban dahil nagkita-kita po kami ng mga pinsan kong nasa ibang lugar din. Parang ano po kami, tipon-tipon na magpipinsan na yun, masaya, malungkot, kasi yun nga, patay si Tatay Iskoy. Siguro yun po yung way na pagkamatay ni Tatay Iskoy, nagkakita-kita po kami lahat po na magpipinsan. Di man po kami nagkakaintindihan, nagkakausap-usap, pero mostly yung ibang pinsan ko is nakakausap po at masaya po kami. Inano lang muna, parang initsapoira lang muna yung mga pride. Kailangan masaya or masakit man na meron pong isang tao na lumisan, pero yun po yung oras ng pagkikita-kita. Lalong-lalo na po yung hindi ko naman po yun mga pinsan, kasi pinsan na po, kasi yung papa nila kapatid ng tatay ko. Ano? So, ayan guys, matatapos na din po tayong maglaba. Ano na lang po ako, mag-dryer. Alauna na po yung oras, alauna. Kung may sinasabi pong Diwata Paris overload dito sa Pinas, ako naman po is merong Mama Dax labahan overload. Ganon. Medyo marami-rami pa yung babanlawan. Pero pagbanlaw na lang guys, pagbanlaw at saka pag dryer. At ito nga, nanghahangir na po tayo.
saklap nito, kulang yung hanger. Kasi nga, marami ang labahan. Adjust na lang. Oh my gosh, oh my gosh. So, ayan po guys. Bye-bye muna. Thank you for watching po. Tatapusin ko lang muna yung paglalaba ko. So, bye-bye.